Salamat sa Panginoon sa mga patotoo na ating nakikita at talagang pinakita ng Lord na siya ay tapat. Amen, mga kapatid? So, kanina nabanggit na yung ating theme, ano? May na pala. May pag-asa pa ba? Anong sagot, mga kapatid? Meron! Mayroon. Dapat may pa rin, may, di ba, may. Hindi meron. Mayroon. Okay, so, tayo na Panginoon, maraming salamat po na tunay na kayo po ay Diyos ang pag-asa. Kayo po ay parati, Panginoon, nagbibigay sa amin ng positibong pananaw sa aming buhay na kahit Panginoon na may mga pagsubok, may mga kahirapan, pero alam namin, O Diyos, na kailanman na hindi na kami pababayaan at kayo po ay may magandang plano po sa buhay namin. At sa gabi ito, Ama, kayo po ang magpaunawa nito sa amin na kung paano niyo, Lord, na pinalakas yung mga tinawag nyo, yung bayan nyo po, nung sila ay nasa malayong bansa, na sila ay alipin ng kanilang mga kaaway, Panginoon, pero binigyan niyo sila, O Diyos, ng pag-asa. Ganun din po, Panginoon, na ibigay niyo po sa amin. May mga sitwasyon kami na kami ay nag-iisip na meron pa pag-asa. Pero salamat, Panginoon, dahil alam namin na tulad ng pangako niyo, meron kayong magandang plano para sa amin. At yan po, patuloy niyo yung paunawa sa amin sa gabi dito sa pamilya ng pamilya salita at ng ng Espiritu. At bago niyo rin po lingkod sa likuran ng iyong kalulan niya. Ito po ang isang dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, buksan natin ang Bible natin sa Jeremiah chapter 29. At gusto ko lang basahin natin yung mga naunang talata dito sa pinaka-key verse natin, Jeremiah 29. Kasi gusto ko maunawaan natin yung dahilan kung bakit sinabi ng ating Panginoon itong yung yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang sabi dito sa pakita niya ng mga kapatid. Amen. Ang sabi dito sa verse 10, ito pa ang sabi ni Yahweh pagkatapos ng 70 taon sa Babylonia, kayo'y dadalawin ko. Luto pa rin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ito. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang nihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Yeah. Okay? So, maganda kasi maintindihan natin bakit ba sinabi ni Lord ng Jeremiah 29:11. Originally, yan ay payag ng Panginoon sa yung mga Israelita, lalo na sa yung Judah. Dahil ang Judah ay sinakop ng mga kaaway nila, yung mga taga-Babylonia. Actually, kung tingnan natin yung history, bumagsak ang Judah sa mga Babylonia, sa mga taga-Babylonia noong 586 BC. At ang ginawa sa kanila, sila ay dinala doon sa mismong Babylon. Pero ang bilin ng Panginoon sa kanila, sila ay sabihin natin, sila ay pagpasako doon sa kaaway nila. Dahil meron nga siyang meron siyang mga pangako sa kanila. At sabi dito sabi nga ng Panginoon, after 70 years, ibabalik sila. Okay? Medyo tinignan ko rin yung research ko lang. Kailan ba nangyari yung katuparan ng na yon, yung pagbabalik na yon?
Kung sila ay dinala sa Babylon noong 586, noong 538 BC, kung naalala nyo, meron na kasi bagong kumbaga, kaharian na naging na tumalo sa mga taga-Babylonia. Naalala niyo ba yun? Yung mga Persians. Okay? At isa sa mga hari ng Persia, si King Cyrus, siya ay labas ng utos noong 538 BC na pwede na uling bumalik yung mga Israelita at pwede na nilang itayo yung kanilang templo. Sabi sa history, noong 516 BC, nasimulan ang pag-reconstruct ng temple. No? Kasi inisip ko lang yung mathematics eh. Kung 586 bumagsak, sabi nila, noong 516 BC, doon uli na ibalik yung nasimulan yung pagtatayo ng templo. Pero, kung pagbabasihan daw yung 538 BC, pwede rin daw. Dahil noong 605 BC, meron na palang naunang mga Israelita na na-deport sa Babylon noong 605 BC, which is 70 years before na inisyong ni King Cyrus yung decree niya. Yung unang deportation na yan, doon nakasama sila Daniel. Ay mabasa natin. Anyway, hindi ko naman gusto ko kayong dituhin doon sa mga ano na yan. Gusto ko na sabihin, tinupad ni Lord yung pangako niya na pagkatapos ng 70 taon ay ibabalik na talaga yung mga Israelita sa Jerusalem. Okay? Sa Jeremiah chapter 25, tingnan yung sinabi dito. Jeremiah chapter 25, verses 12 to 14. May nauna nang sinabi si Lord eh. Bago yung sinabi ko sa Jeremiah 29. Sabi niya, pagkaraan ng 70 taon, parurusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang lupain ng mga Kaldeo. Dahil sa kanilang kasamaan, ibabagsak ko ang bansang yon at di na makababangon kailanman. Alam mo si Lord talaga, napaka-sovereign niya. No? Kaya niyang sabihin natin, iluklok yung isang bansa. Pero, hindi ibig sabihin na niluklok niya yun, wala siyang control na. Hindi. Kaya niya rin ibagsak yun. At meron na naman siyang bagong i-raise up. Kaya sabi rito, at dahil sa kanilang kasamaan, ibabagsak ko ang bansang yun, yung Babylon, at di na makabangon kailanman. Paggaganap sa bansang yun, ang lahat ng sinabi ko laban sa kanila, lahat ng nasusulat sa aklat na ito, na ipinahayag ni Jeremias laban sa lahat ng bansa. Yan. So, dito yata, sabi ko, dito yata nakuha yung history sa iyo at pilihan. Gagawin sila mga alipin ng maraming bansa at mga tanyag na hari, gagatyak ko sila ayon sa kanilang mga ginawa. Okay. So, meron na parang sinabi si Lord talaga na after 70 years, babagsak ang Babylon. Amen? Okay? At yung pumalit na sa Babylon na yung Persian Empire. At isa sa naging hari nito ay ginamit ng Panginoon para makabalik ulit yung mga Israelita. So, siguro ang unang gusto kong makakuha natin, ano ba yung pag-asa? What is hope? Anong pag-asa? Hindi yung Philippine atmospheric pag-asa yun. No? Yung nagpe-predict ng mga panahon. Diba? Ang pag-asa, sabi nga, hope is a favorable and confident expectation. Ikaw ay may inaabangan o may inaantay
na magandang bagay at confident ka na mangyayari yun. Kasi alam nyo, ang kaiba ng biblical hope kaysa sa yung worldly hope. Ang worldly hope, ano lang yung sana. Pero hindi ka sigurado. Pero sa Bible, pag sinabing hope, talagang mangyayari. Amen? No? Okay? And of course, it has something to do with the unseen and the future. Yung hindi natin nakikita, yung kinabukasan. Hope is the happy anticipation of good. Meron tayong, masaya tayong nag-aabang na merong magandang bagay na mangyayari. Yun ang pag-asa. Kaya meron isa nagsabi, parang ganito yung sabi niya, hope is the assurance that something good is going to happen. Amen ako ba din? So, halimbawa, meron kang karamdaman. Pero binibigyan kami Lord ng hope. Ano yung hope na yun? Ikaw ay pagagaling ng Panginoon. Amen? Amen. Yun yung something good is going to happen. Amen ako ba din? So, halimbawa, magulo yung Panginoon mo. Ano yung hope na binibigyan ni Lord? Na kaya ni Lord na ayusin yung mga sila relationship. Diba? In His time. Okay? So, ganun yun eh. Meron kang inaasang magandang mangyayari. At para sa may salita, ang inaasahan nila, at binibigyan nila ng pag-asa sa kanila, yung makakabalik ulit sila sa Jerusalem, mabubuo ulit sila bilang isang bayan, isang bansa, no? At hindi rin sila magiging tangkulan ng kanilang mga kaaway. Alam nyo, talagang napakaganda ng ng Panginoon, ano? Kasi parati yung mabasa sa Bible na kahit yung mga Israelita ay halimbawa hinatulan o pinasaan ng Panginoon, pero parating meron siyang kasunod na pangako na ibabalik sila, i-restore sila. No? Bakit kailangan natin, bakit kailangan natin ng pag-asa? Ilang bagay lang, no? Medyo kinuha ko sa mga dati na pag-aralan ko. Kailangan natin ng pag-asa dahil ang pag-asa, it will inspire endurance. Magkakaroon tayo ng pagtitiis kung meron tayong pag-asa. Di ba mga kapatid? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, pinuri ni Apostol Pablo yung mga taga-Thessalonica sa tatlong bagay. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Ano yung tatlong bagay na yun? Sabi niya, naalala niya sa harapan ng Diyos yung kanilang work produced by faith, labor prompted by love, and endurance inspired by hope. No? So yung pag-asa pala natin sa Panginoon Jesus, yun ay nagbibigay sa atin ng endurance. Yun ang nagbibigay sa atin ng kakayanan na magtiis naman yung mahirap na kalagayan natin. Nagbibigay sa atin ng katsagaan. Bakit? Dahil meron tayong inaasahan na tiyak na magandang mangyayari sa atin. So habang nag-aabang tayo doon, ano tayo? Nakapagtiis tayo. No? Hope inspires endurance and patient waiting. Yung matyagang paghintay. Dahil nga sabi sa Romans chapter 8 verse 25, essential na may mga verses na akong bibigay. Sabi dyan, but if we have hope for what we do not have, we wait for it patiently. Kapag tayo umaasa sa mga bagay na wala pa sa atin, inahantay natin yun na may katsagaan. Amen. Amen. No? We wait for it patiently. Pangalawa, bakit kailangan natin ang pag-asa? Dahil ang pag-asa ay nagbibigay ng encouragement. Hope brings encouragement. Hebrews chapter 6 verse 18, sabi dito,
God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. So tayo daw na merong pag-asa na binibigay ng Diyos, tayo ay nagkakaroon ng lakas ng loob. Nagkakaroon tayo ng encouragement. No? Di ba naikwento ko nga sa inyo yung nangyari kay Coret and Boo? Nung sila, alam niyo, siguro familiar na kayo kay Coret and Boo, ano? Dahil napapanggit namin yung isa sa mga messages. So nung siya at yung ate niya ay dinala sa Ravensbrück concentration camp sa Germany, no? Dahil nga sa pagpupok nila sa mga Hudyo. Kinakwento niya na doon daw sa camp na yun, talagang growing talaga yung experience nila. Dahil, halimbawa, yung roll call, na alas 4 pa lang ng madaling araw, pinapakayo na sila sa gitna ng balalig na, no, na yard. Tapos siguro mga 3 oras sila nakatayo doon. Roll call. Isa na daw, nung nakatayo si Cory, yung nasa harapan niya, bigla na lang bumagsak. Bigla na lang hinimatay. No? Imagine niya na lang, nakatayo kayo sa lamig, 3 oras, at tuloy umaga. So one time, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, i-reveal na naman ang sarili mo. Parang magparamdam naman kayo. Sabi niya kay Lord. Talagang di ba? Merong isang lark o ibon na bigla na lang nag-appear sa taas nila. Tapos, mumuhuli yung ibon na yun. No? At ito pang nakamangha. Hindi nagpapakita yun pero nagpakita yung ibon na yun. Sa loob ng 3 linggo, nagpakita yung ibon na yun. So for 3 weeks, during their roll call, nagpakita yun. At ano yung parang message ang Lord sa kanya na dahil tinitingnan nila yung ibon, parang nangyari, parang sinasabi Lord sa kanila, huwag niyong tingnan yung yung nakakaawang kalagayan. Yung ang tingnan niyo, tumingin kayo sa akin, tumingala kayo sa langit. Ayan? No? Parang, yun ang patuloy nyo ng focus nyo. Parang sabi nyo, ako. No? Kaya, na-enjoy nila yung, na-encourage sila dahil sa yung pakita nila na yun. Na parang nagbibigyan ng pag-asa sa kanila. Oo nga naman, hindi naman kami magtatagal dito sa camp na ito. At alam natin na isang himala, si Coret and Boo ay nakalaya. Na isang beses tinatawag siya sa admin office, pero hindi sila tinatawag sa pangalan, numero lang. Prisoner number, ganyan. Tapos pagdating nyo ron, eto na ang release papers mo. So, nagtaka siya. Pero, siyempre, opportunity yun. Nakalaya siya. Pero later on, nalaman niya na yung palang mga naiiwang mga prisoner na kasama niya mga prisoner doon sa block nila, block na yun ay in-exterminate pinatay. At pangalawa, nalaman niya na nakalaya lang siya dahil nagkamali lang sa numero. Hindi dapat siya makakalaya. Pero nagkamali. Ang numero niya ang naitinawag. Kaya siya nakaranas. Okay? So, yung pag-asa. Actually, yung ate niya, sinabi ko na sa kanya ng ate niya, Cory, bago matapos ang taon na ito, makakalaya tayo. Kaya sabi ng ate niya, nangyari yung kanyang yung release niya, I think last day na yata ng December, nakalaya siya. Yung ate niya, namatay. Bago matapos yung taon. Pero, you will agree with me na kahit naman tayo ating na, nakalaya din siya.
Amen? Amen. So, Pablo, hope brings joy. Pag meron tayong pag-asa, nagkakaroon tayong kagalakan. Sabi sa Romans 12, alam na natin yun. Ano sabi doon? Be joyful in hope. Dahil may pag-asa tayo, magagalak tayo. Amen? Eh, kung wala tayong pag-asa, eh wala, hindi talaga tayo pagkakaroon ng masayang sabihin natin attitude. No? Gloomy tayo. Talagang bagsak na talaga yung makikita sa akin dahil wala na tayong pag-asa. Okay? So, pero balik tayo dito sa Jeremiah 29 verse 11. Bakit may pag-asa ang mga Israelita? Bakit sila may pag-asa? Una, sabi nga dyan, ang Diyos ay may plano para sa kanila. Diba? I know the plans that I have for you, sabi ng Panginoon. Ano yung plano na yun? Plans to prosper you and not to harm you. Okay? Merong magandang plano ang Diyos para sa atin. At hindi lang to para sa mga Israelita, para din sa atin ito. No? May magandang plano ang Diyos para sa atin. Plano para pagpalain tayo at para hindi tayo plano hindi para sa ikasasama natin, kundi para sa ating ikabubuti. Naniniwala ba kayo na God has a wonderful plan for your life? Amen. Amen? Merong magandang plano ang Diyos para sa atin. Actually, yung plano niya, bago pa tayo nilikha, may plano na siya, magandang plano no? Plano para tayo ay tubusin, para tayo iligtas, para tayo gawin anak niya, no? Para tayo maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Mabasa natin yan lalo sa masulat ni Apostol Pablo. At plano para bigyan tayo ng kawalan. Bigyan tayo ng pag-asa. Give us a hope in the future. Bigyan tayo ng pag-asa at kinabukasan. So, kaya ang mga Israelita, siguro yung kinakausap sila na ni Propeta Jeremias, nagkakaroon sila ng pag-asa. Hindi para tayo magkakaroon dito. Sa panandalian ng panahon, may magandang plano pa rin ang Diyos para sa atin. No? Ibabalik tayo ng Panginoon sa ating bayan. No? At pangalawa, kaya sila may pag-asa. Meron tayong pag-asa dahil ang Diyos ay may pangako. God has a promise. Yung binasa natin sa verse 10. Pangako ng Diyos yun sa kanila. Pagkatapos ng 70 taon, ibabalik ko ngayon sa inyong lugar. At tayo mga kapatid, maraming mga pangako ang Diyos sa atin. Sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4, God has given us very great and precious promises. Maraming binigyan ng Diyos sa mga dakila at mga mahalagang pangako para sa atin na magbibigay ng pag-asa sa atin. Oh? Bawal na lang kung kayo may paramdaman, anong pangako ng Panginoon? Diba? Pangako niya na pag-aralin niya. Ayaw. I will bring healing and health. Maraming ang pangako ng Diyos. So, pero naisip ko lang, meron din isang dahilan kung bakit tayo ay may pag-asa. Ano yun? Hindi lang may plano ang Diyos, hindi lang may pangako ang Diyos, pero meron tayong Diyos ng pag-asa. Ang tawag sa ating Panginoon sa Romans chapter 15 verse 13, the God of hope. No? The God of hope. Si Jeremiah, kung naalala nyo, sinulat niya rin yung Lamentations, di ba? Yung Panaghoy. Di ba? Nung nakita niya yung devastation ng city ng Jerusalem, talagang talagang nalangkoy talaga siya, kaya nga sinulat niya ito, aklat na ito sinulat niya
yung mga naramdaman niya, yung mga nasaksihan niya. At sabi sa Lamentations chapter 3, sabi dito sa verse 19, "Simpait na akdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan, lagi ko itong naalala at ako'y labis na napipilagi." So pag naisip niyo yung mga nangyari sa kanila, talagang ano siya, yung sobrang siyang nalulungkot. Pero ano sabi dito? Verse 21, "Gayunman, nanunumbalik ang aking pag-asa pag naalala ko ito." Ano yung naalala niya? Ang hindi nagmamalit na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng mukhang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Amen? So, nabuhayin siya ng pag-asa. Anong naalala niya? Si Lord. Kung sino si Lord? No? Diba? Yung kanyang steadfast love. Dapat. Yung great mercy. Yung kanyang great faithfulness. Yan. Pag naalala ni Jeremias, kung sino ang Diyos. Tayo mga kapatid, anong pag-asa natin? Ano lang to, nadaanan natin ito. Sa Bible kasi, lalo sa New Testament, meron doon binabanggit na the hope of, halimbawa, the hope of our salvation. Our blessed hope. Gusto ko na magbigay ng ilang bagay na pag-asa na meron tayo. Tayo ay may pag-asa. Una, darating ang araw na babalik ang Panginoong Jesus para sa atin. Amen. Ang tawag doon ay blessed hope. Sa Titus chapter 2, verse 13. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Kaya pag-asa na meron tayo. Na hindi tayo manatili sa mundong ito na magulo. Tayo ipupunin ni Lord. Tayo babalikan ng Panginoon. Pero sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 8 na sinusuot natin yung helmet which is the hope of our salvation. 1 Thessalonians chapter 5 verse 8. Isama na lang ito. Sabi niya, "And the hope of salvation as a helmet." The hope of salvation. Alam ba mga kapatid, ang salvation, hindi lang yan past, yung nangyari sa nakaraan. Nung tinanggap natin ang Panginoon Jesus bilang ating tagapagligtas sa Panginoon, naligtas tayo. Amen? Amen? We were saved from the penalty of sin. Yun ang nangyaring kaligtasan sa akin. Pero merong nagpapatuloy na pagliligtas na ginagawa si Lord sa atin. Salvation is also present. Ngayon, ano yun? Nililigtas tayo ng Panginoon mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tinutulong niya tayong mapagtagumpayan ang luma nating pagkatao, ang mga puso. Yung tinatawag na we are being saved from the power of sin. Ayun. Pero dahil ang araw, pag bumalik ang ating Panginoon Jesus, magaganap yung future salvation natin. Na tayo ay dadalhin na ng Panginoon sa langit. Pag nandun na tayo, we will be saved from the presence of sin. No? So yung nakaraan, penalty of sin. Hindi na tayo parusahan. Kung kasalukuyan, yung power of sin. Pero in the future, we will be saved from the presence of sin. Kaya doon sa langit, wala nang kasalanan doon. Ano din? No? Wala nang tukso doon. Puro ano na lang. Righteousness, holiness, and glory and happiness. At yun sinabi rin sa 1 John chapter 3 verse 2. May pag-asa tayo na balang araw,
magiging katulad na tayo ng ating Panginoon Jesus. 1 John chapter 3 verse 2, sabi doon, when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Pag siya'y dumating at siya'y nakita na natin, tayo magiging tulad niya, dahil makikita na natin siya kung sino talaga siya. Okay? Babaguhin tayo ng Panginoon, dahil yung ating katawan, sabi sa Romans chapter 8 verse 24, ang ating katawang lupa na to ay for in this hope we were saved. No? Ano yung hope na yon? Yung hope natin, sabi sa verse 23 pala, which is the redemption of our bodies. Yung ating katawan ay tutubusin, ibig sabihin, babaguhin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ilan lang yan sa mga pag-asa na meron tayo. At kung isipin natin yan, kakaroon tayo ng pag-asa. Ano ba yun? Yun ang pag-asa natin at pag-isipin natin yun, lalo pa tayo magkakaroon ng pag-asa. Anyway, anong gagawin natin sa pag-asa natin? Pinakawin na ito. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 23, Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Mga kapatid, sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen? Magpakatatag tayo sa ating pag-asa. Let us hold on to the faith, to the hope that we profess. Pakawakan natin yan. Huwag tayong matinag ng anumang mga pagsubok, ng mga kahinaan, ng mga pakipagbaka natin, huwag mga kapatid. Dahil meron tayong, binibigyan tayo ni Lord ng pananampalataya, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is being sure of what we hope for. Binibigyan niya tayo ng katiyakan sa mga bagay na inaasahan natin. Kaya mga kapatid, kaya, well, alam ko, minsan, hindi lang sa mga, yung mga dakilang katotohanan na ito na mangyayari sa atin ang inaasahan natin. Minsan, kahit yung mga simpleng bagay na, meron kang pangailangan, diba? Kailangan mo sa mga sunod na araw, pero binibigyan tayo magkaroon ng pag-asa na tutugunin ng Panginoon yung pangailangan natin. Amen. Umaasa tayo na darating yun. Hindi yung baka Lord, bibigay mo ba talaga yun? Meron na yung pag-asa tayo. Then katiyakan tayo na ibibigay sa atin ng Panginoon. I think yun yung mas ano sa atin din ngayon, yung sitwasyon natin ngayon. Parang may problema ka na medyo nagtatagal, pero binibigyan pa rin tayo nito ng pag-asa na walang imposible sa atin ng Diyos. Amen? Ang problema yan, tayo dito sa inyong Panginoon. Basta patuloy lang tayo magtiwala sa kanyang mga pangako sa atin. So, kapatid, may na ano sasabihin natin? May pag-asa tayo. Amen? Hindi lang tuwing May, no? Kundi bawat buwan ng taong ito, meron tayong pag-asa. Amen, mga kapatid? Maraming salamat po dahil
Tunay nga na kayo po ay Diyos ang pag-asa. At sabi nga niya salita ng iyong banal na Espiritu ay nagbibigay sa amin ng overflowing hope, ng sobra-sobrang pag-asa. Salamat Panginoon dahil kahit meron pa kami mga mabibigat na mga problema kinakaharap. Pero tinutulong niyo po kami na hindi kami sumuko, hindi kami mawalan ng pag-asa. Katulad ng mga tao na sa sanlibutan. Dahil meron kayong magandang plano para sa amin. Meron kayong mga pangako na binitawan sa amin. At higit sa lahat, meron kaming Diyos ng pag-asa. Diyos na pag aming inaalala kung sino kayo, ay nabubuhay ang aming lalong lumalago ang aming pag-asa. Panginoon, salamat po. Panatilihin niyo nga po at lalong panatilihin niyo po ang pag-asa na meron kami sa inyo. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, nakatipagsabi na. Amen.